praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Andres Kim Taygon at Paul Chong Hasang. Sila'y mga unang martir doon sa Korea. Tayo din ay tinatawag na magtiis, magbata sa ating mga iba't ibang pagdurusa sa buhay. Isang napakahirap na pinagdadaanan natin, kadalasan ay sakit ng pangangatawan. Offer your sickness to God. Because whatever you offer to God, it stops being your suffering. It becomes your road, your way to grace. Sa mga napakaraming beses na kung saan kalimutan nating lumapit, magbalik loob sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan naging mapagmataas tayo, magpakumbaba tayo ngayon, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makitang karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayon sina San Andres Kim Taygon, San Pablo Chong Hasang ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, inuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panitilihan mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang ipapuri hihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri hihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri hihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit,
nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy tumulog upay papuri hihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Sa Panginooy tumulog upang papuri hihandog. Alleluia, 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 alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, sinalaysay niya ang talimhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan. At pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng hulimigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang dinugtong, makinig ang may pandinig. Tinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talimhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talimhaga upang tumingin man sila, hindi makakita, at makinig man sila, di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talimhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga tagapakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang mga puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig sa salita at tumanggap nito na may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakikinig, ngunit nang malaon ay nadaig ang mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga naghasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Alam niyo po ba, yung mga baby shark, kapag po isinilang, 8 inches po ang laki nila. Ilagay niyo po yung baby shark sa aquarium. At kahit po ilang linggo na ang makalipas, o palipasin niyo din po ang ilang buwan, hindi po lalaki yan, 8 inches pa rin. Pero yung 8 inches na baby shark, nakasilang-silang pa lang, ilagay niyo po yan sa dagat. Alam niyo po, lalaki yan ng 8 feet. Ganon po kalaki. Yung iba pa nga po, lumalaki ng 20 feet.
Ano pong pagkakaiba? Bakit yung dun sa aquarium hindi lumalaki? Yung dun sa dagat, sobrang laki. Ang sagot, nasa kapaligiran. Di po ba? Remember, the shark will never outgrow its environment. So do we. Hindi tayo lalaki higit dun sa ating kalagayan. Gumawa din po sila ng isang pag-aaral. At nakita nila, kapag po malinis yung kapaligiran, nakakabawas po pala yan ng krimen sa isang komunidad. The cleaner the environment, the lower the crime. The cleaner the environment, the happier the community. Kapag daw po marumi yung park, maraming basura, pati po yung mga daanan, eskenita, kalsada, ang laki daw po ng epekto nito sa ugali ng mamamayan. Ang tawag po nila dito ay broken window theory. Kapag daw po basag yung isang parte ng salamin at iniwan mo yan ng maraming araw o linggo, balikan niyo po, yung mga katabi niyang maayos na salamin, basag na rin. Kasi po, yung magulong kapaligiran, nakakahawa po ng kalooban ng tao. Kaya nga po, isa sa mga katotohanan na kailangan nating matutunan yan, that we are only as good as the environment that you are in. Kaya nga po, kahit na gaano ka pa kasipag sa iyong trabaho, pero kung hindi supportive ang environment mo, kung hindi nakakatulong yung environment mo para sa iyong growth, kung hindi kahinahayaan ng environment mo na maging best version ka ng iyong sarili, kahit na anong gawing sipag mo, magiging pagod mo lang yan. We must understand that, my dear friends. You cannot outgrow the wrong environment. The environment will affect you. Amen? Kung masama ang iyong kapaligiran, kahit na paano mo labanan yan, mapapasunod ka niya. Kaya nga, kung nararamdaman mo, hindi na tama, hindi na mabuti ang iyong kapaligiran, umalis ka. Di po ba? At pumunta ka dun sa tama at mabuting environment. Alam niyo po ba kung ilang weeks yung kailangan mong gugulin para bumuti yung iyong mental state, yung iyong emotional state, kung galing ka sa isang toxic environment, you need 22 weeks in order to be well. Isipin niyo po yan. Ganun po katagal para tumino, para maging payapa ka. Kaya nga, kung nararamdaman mo, hindi na tama yung iyong kinalalagyan, trabaho man yan, relationship man yan, please, umalis ka na. Hindi po masama. Dahil napakahalaga ng iyong kapayapaan. Hindi po ba? At ito din po ang pinapaalala ng ating ebanghelyo ngayon. Mahalaga ang ating mga kapaligiran. Our environment matters. It is important. Balikan niyo man po ang talimhaga ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi, para-pareho naman yung kapangyarihan ng binhi. Wala pong pagkakaiba yung binhi na hinasik dito po sa lupa. Ngunit, yung magandang lupa lang ang nagpatubo, ang nagbigay ng magagandang bunga. Ganon din po ang salita ng Diyos ay laging buhay at makapangyarihan. Ngunit kung ilalagay natin ang ating sarili sa maling kapaligiran, kung napapalibutan ka ng negativity, kasalanan, katiwalian, anong mangyayari? Huwag mong aasahan na mamumunga ang grasya ng Diyos ang kanyang salita sa iyong buhay. Isipin niyo po ito. Kung magtatanim ka ng buto ng mangga sa masustansyang lupa, diligan mo yan, protektahan mo yan, labanan mo yung damo, darating po ang panahon, makakatikim ka ng matamis na bunga ng mangga. Di po ba? Pero kung kumuha ka ng buto ng mangga, itanim niyo po yan sa basurahan. No? Nakalapit po sa lason, sa toxic environment na papabayaan. Sa tingin niyo po ba tutubo yung buto? Hindi po. Mamamatay yan. Di po ba? Ganon din po sa buhay nating espiritual. Kailangan po natin tanungin ang ating sarili. Ano bang klaseng lupa ako? Tandaan niyo po, lupa talaga tayo. Di ba? Tayo'y ginawa ng Diyos. Kinuha niya sa lupa. Hiningahan lang tayo ng
espiritu. Ano kang klaseng lupa? Hinahayaan mo ba ang puso mo na tumigas dahil sa kayabangan, katigasan ng ulo mo? Nananatili bang mababaw ang iyong pananampalataya? Masigasig ka sa umpisa, pero kapag meron ng pagsubok, sumusuko ka na, umaayaw ka na. Hinahayaan mo ba yung tinik na mga alalahanin mo, ng kasakiman mo, na makamundong pagnanais ang sumakal sa salita ng Diyos? O pinipili mo ba na mamunga ang mabuting balita sa pamamagitan ng iyong pananalangin, ng pagsama mo sa simbahan, sa iyong pag-aalay palagi sa Diyos, sa pamamagitan ng iyong katapatan? Kung babaguhin po natin ang ating kapaligiran, magbabago ang ating mga pagkatao. Remember that if you want to change yourself, you must start to change your environment. Noong po mga 1800s, may 2 pong bata ang pinanganak. Yung pong isang batang lalaki sa Moscow, Russia. Yung isa naman pong bata pinanganak sa Amerika. Yung pong bata doon sa Russia, nagkaroon po ng sakit, smallpox. Pero gumaling naman po siya sa awa ng Diyos. At nung medyo lumaki-laki po itong bata, pumasok po sa simbahan, naging altar server. Pero madalas po nagkakamali yung bata. At pag meron siyang nagagawa na hindi tama, anong ginagawa ng pare? Sinesermonan daw siya, sinisigawan siya, pinapahiya yung bata. Yung pong pangalawang bata na pinanganak sa Amerika, nagkaroon din po ng sakit nung maliit siya, tuberculosis. Pero gumaling po sa awa din ng Diyos itong batang ito. Pumasok din po siya sa simbahan, naging altar server. Kamukha po nung bata sa Russia, nagkakamali po. Hindi naman po perpekto itong bata eh. Pero ang pagkakaiba, yung kanyang parish priest, yung pare, palagi siyang pinapatawad, kung pagsasabihan, itutuwid ng mabuti. Hindi po siya sinisigawan, ini-encourage siya nitong pari. Alam niyo po kung anong nangyari pagtanda nitong 2 batang ito. Yung bata na pinanganak po sa Russia, naging diktador. Ang pangalan po niya ay si Joseph Stalin. Dahil po dito sa diktador na ito, ang dami po mga tao ang namatay. Pero yung bata doon sa Amerika, pagtanda po niya, naging pari siya. Pagkatapos maging pari, ilang taon naging obispo. At ngayon po, malapit na po siya maging santo. Ang pangalan po niya ay si Venerable Fulton Sheen. Halos magkaparehas po ng sitwasyon yung 2 bata. Pero ano yung pagkakaiba? Yung kanilang environment. Kaya naging marahas yung isa kasi nanggaling siya sa isang marahas, mabagsik na environment. Pero yung isa naging santo kasi nanggaling siya sa isang kapaligiran na kung saan merong pagmamahal at pagpapatawad. Di po ba, mga kapatid? Kung hindi po tumutubo ng mabuti ang iyong buhay, ang salita ng Diyos, ang grasya ng Panginoon, diyan sa iyong kalagayan, pwede ka namang umalis eh. Di po ba? Ano po ang kasabihan? If you do not like your situation, move and change it. You are not a tree. You are not a rock. Bato po ba kayo? Halaman po ba kayo? Yung bato, wala pong paa yan. Di po ba? Yung puno, yung paa niya nakabaon. Kapag dumadating na yung bagyo, walang magawa yung bato at yung halaman. Titiisin lang nila dumaan yung bato, yung baha. Pero tayo mga tao, kung nararamdaman mo at alam mo hindi nakakatulong sa iyo yan, walang masama na umalis ka at palitan mo ang iyong kapaligiran. Don't say that you don't have any choice. We always have a choice. Kapag sinabi mo, ganun talaga wala po akong mapili, Father choice mo yan. Pero sinasabi ko sa iyo, kapatid, ang mabuting balita, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, palitan mo ang iyong kalagayan. You always have a choice because God has given you the Spirit to make the right choice always. Amen? Kung meron kang dapat unahin na palitan, yan dapat ang iyong kapaligiran. Always choose the better environment. Ask yourself that question. Are you in a good and right environment? Nasa kapaligiran ka ba na pwedeng
tumubo, mamunga ang kabanalan at kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, ang pagiging mabunga ng ating buhay Kristiyano ay hindi po nakasalalay sa pakikinig lang natin sa salita ng Diyos. Kung hindi ito ay nakasalalay po sa pagtatanim ng ating sarili sa mabuting kalagayan. Maganda pong itanong, napapalibutan ba ako ng mga taong nagpapalakas sa aking loob? O sa mga taong humihila sa akin? Sa mga taong bad influence sa akin? Pinupuno mo ba ang iyong kaisipan sa katotohanan ng Diyos? O palaging nakatuon ang iyong isip na lang sa bad news, sa ingay ng mundo? Hinahayaan ba nating makapagpahinga ang ating puso para ito ay maging payapa para tanggapin natin ang grasya ng Diyos? O baka naman ang ating mga puso ay puno ng pagkabalisa at pagkaabala? Ngayon po tayo ay hinahamon ni Jesus, maging mabuting lupa kayo. At bahagi po ng pagiging mabuting lupa ay pagtitiyak na tayo ay nabubuhay sa tamang kapaligiran, kung saan maaring lumago ang salita ng Diyos. Kaya sana piliin natin ang manalangin bago ang makipagtsismisan. Amen? Piliin mo naman, magsimba muna bago ang katamaran. Piliin mo ang kabutihan kesa sa pagiging makasarili. Piliin mo din sana ang pagpapatawad kesa sa pagkikimkim mo ng galit. Kung bubuksan po ang ating mga puso, ano kaya ang makikita ng Diyos? Sana makita niya isang matabang lupa na papaligiran ng pananampalataya at pag-asa para ang kanyang salita ay hindi lang po manatili, kung hindi ito ay tumubo, mamulaklak, mamunga, di lang 30, hindi lang 60, kundi 100 ulit. Pagdasal po natin na tayo nakakatanggap ng salita ng Diyos, maramdaman natin kanyang pagpapala para ang ating buhay ay magamit din ng Diyos para maging pagpapala ng iba. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang salita ng Diyos sa ating buhay naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag naman kami sana matakpan, mapuno ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan maging mabunga ito sa masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalang Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayon, ginugunita namin ang mga banal na martir. Ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mong may katatagan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kinagagalak na parangalan sila San Andres Kim Taygon, Pablo Chong Hasang. Sila ay kapanalig namin na may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit na sila'y namatay, sapagkat minarapat mo kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak at dugo na mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal, pagkaloob mong kami pinatatag ng banal na pakikinabang, ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, para sa mabilis sa kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit, dasalin po natin ang miraculous prayer of Padre Pio for our sick brothers and sisters. Sinaanyayahan ko po kayo, lagay niyo ang inyong mga kanang kamay sa inyong dibdib. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For I believe that your will is for us to be well in mind, body and soul and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins. And rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit, empower us to do your works so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this through the powerful name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray, pray for for us. us. Muli po maraming salamat sa lahat ng mga nagdo-donate po, tumutulong sa ating parokya. Napakalaking tulong po nito, no, sa ating every Saturday feeding and catechism classes para sa mga bata at sa ating po mga pinag-aaral sa parokya. Konting paumanhin lang po dahil may sira po ang ating GCash, no? Medyo matagal-tagal na po talaga nagkakaroon ng problema sa kumpanya. No, kaya paumanhin po, ang ating available lang po na pwede niyong gamitin kung kayo'y magdo-donate ay ang BPI at ang Maya. No? So, please refrain muna po doon sa GCash kasi nagkakaroon po kami ng problema sa kanila. No? We are still under negotiation po sa kumpanya. At maraming salamat po sa mga palaging nagdo-donate, kahit mga 5 piso, no, 10 piso. Pero meron din po mga malalaki na nagdo-donate. No? At dahil po dito, marami tayong napapagawa din po sa parokya. At kasalukuyan po tayo ay naglalagay ng additional, no, side wings sa parokya para po mas marami pang mga tao ang makaupo. I hope and pray that the Lord would continue to bless you and grant you more blessings so that you can continue helping other people. God bless po sa inyong lahat. At muli po, mga kapatid, paalaala, you cannot outgrow a bad environment. Kaya tingnan mo ang iyong kalagayan, kapaligiran, kung yan ba ay very encouraging sa iyong growth, kung tinutulungan ka ba niyan to be the best version of who you are. Kung nakikita nyo na po na hindi nakakatulong sa inyo, wala pong masama na kayo ay umalis. Kaya hindi po natin masisi ang ating mga kapatid na OFW lumilipat, umaalis sa ating bansa, naghahanap ng mas magandang opportunity. Kasi po dito sa Pilipinas, kawawa ka na sa mga ordinaryong kawatan, no? Pag ikaw ay nasa bahay, may mga akyat bahay, gang, at pagkatapos pag nagbi-business ka pa, pati yung mga ibang namumuno natin, ninanakawang ka pa, no? So on both sides, from the bottom to the top, ninanakawan tayo. So kawawa tayo. Kaya nga hindi natin sila masisi. Buti pang ating mga kapatid na OFW, do alam natin marami silang pagsubok, pero they try to find greener pastures for their family. Anong gagawin po natin? Di naman tayo makaalis dito sa bansa. What we can do is start by ordering our minds and hearts. Sulat po ni San Pablo yan, that we should be transformed by the renewal of our mind and heart. Opo, alisin natin yung mga corrupt na opisyal. Pero unang-una dapat alisin mo yung masama mong ugali. Hindi po ba? Kaya sabi din ni San Pablo na alisin mo yung old self, yung lumang pagkatao. No? Yung lumang pagkatao po, that is the bad environment. That is why the Word of God cannot grow and multiply in your life. So ano ba yung mga masasamang ugali mo dyan sa iyong isip at puso? You ask the Lord to root it out so that God's Word, His blessing, would bear fruit abundantly in your life. Pagkatapos po ng ating misa, yung mga gusto din pong magpa-heal, pwede po kayong pumila. And we are inviting a lot of people who are attending our online mass. Pwede po kayong physically pumunta dito sa ating parokya para makatanggap din po kayo ng ating healing oil. So muli po sa inyong lahat, maraming salamat po. May the Lord continue to guide and to protect all of you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Blessed be